Mainyo ang Panginoon. Ang tanong kay Jesus ay kung marami ba ang maliligtas. Tutuusin ko ay hindi sinagot ni Jesus ang tanong na ito. Ang sagot niya ay hindi ko marami o kakaunti. Ang sagot niya ay kung paano maliligtas. May dalawa akong extreme na makita natin na bahagi ng ating pananampalataya kapag sinabi natin kung sino o kung paano maliligtas. Una ay alin yung nagpapahayag na katulad sa ibang pinuntahan ko kayo, Panginoon. Nagturo ko kayo sa aming mga lansangan at sinagoga. Ito yung nagsasabi na manalig ka lamang kay Jesus at ikaw ay maliligtas. Yun yung isang extreme. Yung pangalawa ay alin? Yung mabuting gawa. Maliligtas ka lamang sapagkat ikaw ay may mabuting gawa. Kaya nga anong sabi kung magsumikap na pumasok sa matipon na pintuan. Yun yung hamon na ipinahayag na Jesus sa bahagi yun. Lumayas kayo mga nagsisigawa ng masama. So, hindi lang ang pananampalataya, may gawa. Pero alam po natin na ang ating pananampalataya ay tumutugon higit sa lahat sa paanyaya na alin, yung kahalagahan ng alin, ng pananalig sa Diyos. Napakahalaga yung pananalig sa Diyos. Bahagi yun. Kaya nga tayo meron binyag. Meron pananalig sa Diyos. Eh sabi ng kumisan ng iba, bakit? Masan yung pananalig sa Diyos? Ibata pa lang yan. Ay bahagi yun. Kaya nga, anong klase ng pananalig? Ang pananalig kasi na ipinahamanig na Jesus ay pananalig ng katulad ng isang bata. Paano maging pananalig ng isang bata? Ay isa ng pamantayan ng ating pananampalataya ay ang pagiging bata. Bahagi yun. Bakit natin i-deny? Kaya huwag kayo maniniwala sinasabi ng ibang kinakailang pang pabinyagan kasi kinakailang maging matanda. Ay sinabi ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay kinakailangan tanggapin ng isang matanda. Hindi. Isang bata. Isang puso katulad ng pagtanggap ng isang bata. Kaya huwag kayong maniniwala na kinakailangan magpabinyag pa uli kayo dahil binibigyan kayo ng bata. Mahalaga yung paanyaya. At higit na nakikita natin natin na ang simula ng ating pagkilos ay out of the generosity of God, mula sa kagandaang loob ng Diyos. Yung tinatawag na natin supremacy of God's grace. Hindi lang supremacy, primacy of God's grace. Pangunguna ng grasya ng Diyos. At yun huwag natin kalimutan. Kaya lang tayo makagagawa, kaya lang tayo makapagsisikap na pumasok sa kaharian ng langit, kaya tayo makapapasok sa makikipot na pintuan, ay gawa ng alin, grasya ng Diyos. Yun yung higit natin pahalagahan. Hindi ka makapapasok sa makikipot ng pintuan, gawa ng alin, gawa lang ng pagkatao mo. Kaya tayo magsusumikap na makapasok sa
makipot na pintuan sapagkat tayo nananalig-nalig. Binigyan tayo ng lakas ng Diyos na papasok tayo kahit nasa makipot na pintuan. So bahagi yun, kasama na rito sa sinasabi namin maging makipot na pintuan, well, generally, dalawang bagay. Una, ay pag-iwas sa masama. Pag-iwas sa paggawa ng labag sa utos ng Diyos. Andiyan yung sa utos ng Diyos. Alam naman natin kung ano yung pinagbabawal. Kaya yun ang maging pamantayan natin, yung utos ng Diyos. At kung tayo naman yung nagkasala, hindi mag-umpisa. Pangalawa, ay alin? Yung paggawa ng kabutihan. Kasi wala na tayong ilabag sa utos ng Diyos. Baka wala rin naman tayong ginawang mabuti. Hindi. Hindi pwede na wala tayong gagawing mabuti. Hindi mo sapat na wala kang ginawang masama. Bahagi yun. At kung minsan, yung pagpapabayaan mo, kung minsan, sa mga taong gumagawa ng masama, ay kung minsan na rin, ay nakasasama pa. Kasi kung minsan, sabi natin, hindi naman ako gumawa ng masama. Hindi mo rin pinakita ng ibang tao na gumawa ng masama. Nakasasama lalo. Kasi wala kang ginawa na mapagkilan ang mga taong gumagawa ng masama at ang mga taong matulungan ang mga taong gumagawa ng kabutihan. Bahagi mo, bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Ikaw ay taong binyagan. Ikaw ay isinilang na muli mula sa itaas. Kaya bahagi yun. Makita ko natin, yun yung kung tawagin natin, yun ang ating drive. Doon tayo kukuha ng lakas sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Hindi ko pwede na alin, yung tinatawag natin, alam ba kayo, hindi pa sumika, yung tinatawag natin complacency. Yung ibig sabihin natin, wala na tayong pakialam sa pagkilos. Kasi, wala kasama ko na yung Panginoon. Okay na kami. Bahagi yun. Wala nang paglabo sa biyaya ng pagkilos at pinamamaling ng buong may kapal. Pag-ingatan natin, sapagkat kung tunay tayong pinupuspos ng Espiritu ng Diyos, hindi pwedeng wala tayong gagawin. At ano yung gagawin natin? Umiwas sa masama, umiwas sa ibang, umiwas na kumilos na huwag pabayaan ang mga taong gumagawa ng masama at kumilos para alin gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi tayo ay mga tagalangit. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Yun ang gawain ng mga tagalangit. Kaya doon natin makita na rin, higit na mabubuksan sa atin ang pintuan ng langit. Kasi na, ay bahagi ng ating pagkilos natin ay naging totoo tayo sa identity, sa pagkakilala sa atin bilang mga tagalangit. At yun ay pinalangin natin sa harapan ng buong may kapal. Bahagi yun na sinimulang itanim sa atin. Kung
tutusin, mula nung tayo sinilang sa daigdig na ito at pinagtibay nung tayo ay pininyagan. Na kung tutusin, bibigay natin ngayon para Sophia K.